Hello everyone, welcome to Taglish Recap, ang inyong source ng Taglish Manhwa Recap content, in Taglish para mas feel na feel ninyo. Simulan na natin. Nagulat ang ating bida at tinanong kung paano nalaman ni Manager Lin ang tungkol dito. Sumagot naman ito na ang internal intelligence ng Golden Dragon Pavilion ay napaka-accurate at basta't may pera, malalaman mo ang kahit ano. Nagtanong ang ating bida kung pwede siyang tulungan ni Manager Lin maghanap ng isang blacksmith para iset ang isang gemstone. Sinabi ni Manager Lin na kilala niya ang isang master blacksmith na si Master Wang Yun, na kasalukuyang nasa Jin City. Habang nag-uusap sila, may dumating na receptionist at binigyan ang ating bida ng isang barter list at isang golden card, na nagpapahiwatig na ang kanyang recent transaction ay nakakuha sa kanya ng Purple Gold Dragon Card, na magbibigay sa kanya ng 10% discount sa mga susunod niyang pagbili sa Golden Dragon Pavilion. Ipinakita rin ng receptionist ang bronze level promotion orb na hinihingi ng ating bida, ngayon ay may discount na. Sinisingil ni Manager Lin ang ating bida ng 16 million para sa orb, bilang isang gesture of friendship. Namangha ang ating bida dahil ang market price nito ay 20 million, kahit pa may discount ng card ay magiging 18 million pa rin ito. Dahil sa dagdag na savings, siniguro ng ating bida kay Manager Lin na siya ang unang tao na kanyang iisipin para sa mga susunod niyang pagbebenta. Binigyan ni Manager Lin ng impormasyon ang ating bida tungkol kay Master Wang Yun, at sinabi na puntahan siya sa Wang Courtyard sa East at banggitin ang kanyang referral. Nagpasalamat ang ating bida kay Manager Lin at kinilala na ang bayad para sa impormasyon ay susundin ang rules ng pavilion, pero hindi ito pinansin ni Manager Lin at sinabing maliit lang naman iyon. Kinabukasan, pumunta ang ating bida sa Wang Courtyard pero pinigilan siya ng 2 bodyguard dahil may order ang master na walang dapat papasukin. Pero gaya ng dati, determinado ang ating bida at ipinakita ang gold grade abyss stone at sinabi sa mga bodyguard na kailangan niya ang tulong ni Master Wang Yun para iset ang gemstone. Idinagdag niya na nire-refer siya ni Manager Lin ng Golden Dragon Pavilion. Nang marinig ito, tinanong ng blacksmith sa loob ang kanyang bodyguard na papasukin ang ating bida. Tumawa si Blacksmith Wang at tinanong ang ating bida kung siya ba si Jiang Li, at nagulat na nire-refer siya ng matandang fox na si Linda Fu. Ipinakita ng ating bida ang abyss stone kay Blacksmith Wang at sinabi, narinig ko na si Master Wang ang pinakamagaling na blacksmith sa Jin City. Ngayon ko lang kayo nakita, at masasabi kong karapat-dapat po kayo sa reputasyon nyo. Sinabi naman ni Blacksmith Wang na huwag nang mag-formal at tinanong ang ating bida kung anong gemstone ang gusto niyang iset. Nang makita ni Blacksmith Wang ang gold level gemstone ng ating bida, namangha siya. Tinawag niya ang ating bida na kid, at sinabi na kahit isang gold level blacksmith ay bihira lang mahawakan ang gold level equipment o props. Pinuri niya ang ating bida at sinabi, may ibubuga ka talaga, kid. Pero binigyan din niya ng babala ang ating bida na ang chance na direktang maset ang gemstone ay medyo mataas ang failure rate, kaya dapat maging handa ang ating bida sa pagkabigo. Dismayado ang ating bida, pero nakinig pa rin siya kay Blacksmith Wang. Nag-propose si Blacksmith Wang ng isang deal. Ipinaliwanag niya na may trabaho siyang malapit ng matapos, pero kulang pa ito ng isang importanteng materyal, ang ngipin ng isang Thunder Crocodile leader. Ang materyal na ito ay hindi lang makakatulong sa pagkumpleto ng trabaho niya, pero pwede rin itong magpataas ng success rate sa pagset ng gemstone. Tinanong ng ating bida kung gusto ba ni Blacksmith Wang na siya ang maghanap ng materyal. Ipinaliwanag ni Blacksmith Wang na ang Thunder Crocodile leader ay napaka-cunning at nagtatago sa malalim na bahagi ng Thunder Marsh, kaya mahirap hanapin kahit para sa mga high-level professional na mas mataas pa sa Black Iron level. Sinabi ni Blacksmith Wang sa ating bida na kung hindi niya ito mahanap, hindi siya pipilitin. Sinabi naman ng ating bida na kung pwede itong magpataas ng success rate, syempre papayag siya. Agad namang umalis ang ating bida at sinabi kay Blacksmith Wang na hintayin niya ang magandang balita. Pero habang papunta ang ating bida, may grupo ng mga tao ang hamarang sa kanya. Ang leader ng grupo, isang matapang na lalaki, ay tinanong ang ating bida kung nakita niya ba ang isang young warrior na mga 25 years old, mga 1.80 meters ang taas, at may matatalim na mata at malakas na aura. Nakuha ng ating bida ang sinasabi nila, ang mga bandido na umaataking si Vivi at napatay ni Jung.
Sinabi ng ating bida na hindi niya nakita ang sinasabi nila at akmang aalis na sana, pero pinigilan siya ng matapang na lalaki. Tumingin siya sa ating bida ng masama at sinabi, ang taong sinasabi ko ay napatay. May ebidensya na isang mage ang pumatay sa kanya. Ikaw ay isang mage rin, di ba? Kung may tinatago ka, ipapakita sa iyo ng Blood Wolf Mercenary Group ang ibig sabihin ng kalupitan. Pero hindi natakot ang ating bida at sinabing, hindi po, eh. Pagkatapos niyang sabihin yun, umalis na siya. Habang naglalakad, nakarinig siya ng 2 taong nag-uusap. Tinuro ng isang lalaki ang ating bida at nagbabala. Nang marinig yun, napagtanto ng ating bida na mukhang nakagawa siya ng gulo. Pagkatapos nun, pumunta ang ating bida sa Thundering Marsh kung saan nakatira ang Thunder Crocodile Leader. Pagdating niya, ginamit niya ang max level fire spell niya. 10 fireballs ang bumagsak sa marsh, pinatay ang maraming monsters, at marami sa mga ito ang nasunog. Namangha ang ating bida sa damage na nagawa ng spell niya. Naisip niya na talagang Black Iron level magic to. Natuwa siya sa malawak na area damage na mas epektibo pa sa Arcane Bolt sa pagpatay ng monsters. Bigla, may naramdaman siyang presensya sa likod ng isang bush. Napagtanto niya na may sumusunod sa kanya. Inilabas ng ating bida ang demon's eye niya at sinubukang makita kung sino ang sumusunod sa kanya. Ang taong nagtatago ay isang assassin. Curious ang ating bida kung ano ang balak nito. Biglang may gumalaw sa tubig. Nakita ng ating bida ang isang LV-29 na Green Vein Serpent King na lumilitaw sa tubig. Medyo nadismaya siya dahil hindi ito ang Thunder Crocodile Leader. Napabuntong hininga ang ating bida at naisip na hindi madaling makatagpo ng Thunder Crocodile Leader. Biglang inatake ni Green Vein Serpent King ang ating bida. Umiwas ang ating bida sa kaliwa para makaiwas sa atake. Habang abala ang ating bida sa pakikipaglaban sa Green Vein Serpent King, kinuha ng assassin ang dagger niya para umatake mula sa likod. Napansin ito ng ating bida at sinigawan ang assassin na lumabas. Nagulat ang assassin. Biglang lumitaw ang mga tauhan ng Blood Wolf Mercenary Group. Nang makita ang ating bida, tumawa sila at sinabing, sa wakas, nahanap ka na rin, ikaw na maliliit na peste. At may kasama ka pang elite monster. Ang swerte naman. Sinisi ng kalbong lalaki ang ating bida at sinabing pinatay niya ang anak ng leader nila. Sinabi niyang hindi mapapatawad yun. Tinanong ng ating bida ang kalbong lalaki kung may ebidensya siya. Ipinakita ng kalbong lalaki ang martilyo niya at sinabing, sino ba nagsabi sa'yo na makialam? Kung sinabi kong ikaw ang pumatay, ikaw ang pumatay. Narinig yun ng ating bida at sinabing ang convenient naman at ginamit niya ang Ice Spear spell. Habang nakatuon ang atensyon ng ating bida sa Green Vein Serpent King, tinamaan nito ang katawan ng halimaw gamit ang Ice Spear, agad itong napatay. Nagulat at natakot ang mga hunter ng Blood Wolf Mercenary Group. Nagtanong sila kung ano ang nangyari, pero sinabi ng ating bida na mananatiling sikreto iyon. Galit na gumawa ang ating bida ng max level fireball at ipinukol ito sa mga hunter ng Blood Wolf Mercenary Group. Lahat ng hunter ay nalapnos sa apoy, pero nakaligtas ang kalbong lalaki, kahit na malubha ang kanyang mga sugat. Nang mapagtanto ang kalubhaan ng sitwasyon, naisip niya na malalagot sila. Agad siyang lumuhad sa harap ng ating bida at nagmakaawa, Kuya, hindi po namin alam ang ginawa namin. Ibibigay po namin lahat ng gamit namin. Malaki po ang halaga nito. Pakiusap po, i-spare nyo ang buhay namin. Kahit na ganyan ang sinabi niya, galit pa rin siya sa loob-loob niya. Naisip niya, paano naging ganito kalakas ang batang to? Sinabi niya bang pinatay niya ang iyong master? Kailangan naming magmadaling bumalik at i-report ito sa boss. Nang marinig ng ating bida ang alok ng kalbong lalaki, tinanong niya kung saan nila nakuha ang mga magagandang gamit na iyon. Ipinaliwanag ng kalbong lalaki na nahuli nila ang isang mag-asawang silver rank. Nagbayad ang pamilya ng mag-asawa ng malaking ransom para palayain sila, pero ang lalaki ay nanlaban kaya pinatay nila ito. Idinagdag niya na ang suot niyang bronze rank garment ay sa lalaki, at ang babae, kahit na buntis, ay maganda. Nakakalungkot lang dahil pinili niyang mamatay kaysa sumuko kasama ang asawa niya. Nagalit ang ating bida at sinabing, talaga nga, dapat lang kayong mamatay. Pagkatapos ng ilang sandali, tinawagan ng ating bida si Manager Lin. Sinagot ni Manager Lin ang telepono, Golden Dragon Pavilion,
at your service. Ano po ang kailangan ninyo? Tinawag ng ating bida si Manager Lin na, Kuya Lin. Nagulat si Manager Lin at tinanong kung ano ang progress sa pagset ng gemstone. Sumagot ang ating bida na maayos naman ang lahat, pero may iba pa siyang gustong ipagawa. Tinanong niya si Kuya Lin, pwede po bang paghingi ng tulong? Pwede po bang i-check ang impormasyon tungkol sa Blood Wolf Mercenary Group? Babayaran ko po ang usual fee. Bilisan niyo lang po. Alam ni Manager Lin na pinatay ng ating bida ang lahat ng hunter ng Blood Wolf Mercenary Group. Nagulat si Manager Lin at tinanong kung tinutukoy ba ng ating bida ang grupong iyon. Tumanggo ang ating bida. Sumagot si Manager Lin, sandali lang, ipapasilap ko agad yan. Pinaalalahanan niya ang ating bida, anuman ang problema mo sa mercenary group na yan, huwag kang padalos-dalos. Ipinaliwanag ng ating bida na inambush siya ng grupo sa wilderness kanina, pero maswerte siya dahil nauna siya at napatay niya sila. Sinabi niya na ang leader ng grupo ay si Chendong. Kinilala ni Manager Lin si Chendong. Sinabi niya, si Chendong ang deputy head ng Snow Wolf Mercenary Group at isang bronze level professional. Hindi inaasahan ni Manager Lin na mahuhuli ni Jiang si Chendong. Pinaalalahanan niya si Jiang na hindi titigil ang Blood Wolf Mercenary Group. Tinanong niya si Jiang tungkol sa plano nito. Sumagot si Jiang, narinig ko na ang pinakamalakas sa grupo nila ay nasa peak lang ng bronze. Kung ganoon, may tiwala pa rin ako. Natatakot lang ako na madamay ang mga malalapit sa akin, kaya gusto kong mauna. Tumawa si Manager Lin at sinabi, tunay ngang isang mabuting tao si Kuya Jiang. Sinabi niya kay Jiang na bukod kay Chendong, may 6 pang bronze level professional at ang iba ay black iron level pataas. Bihira silang kumilos ng mag-isa. Si Chendong mismo ang nag-imbestiga sa pagkamatay ng pinakabatang anak ng boss, kaya nakuha ni Jiang ang pagkakataon. Kahit para kay Jiang, mahirap ang harapin ang maraming bronze level professional ng sabay-sabay. Sumang-ayon si Jiang kay Manager Lin na mahirap nga. Sinabi ni Manager Lin na ang pinakamalakas sa kanila ay si Boss Li Shan, isang level 39 Greystone Knight na kilala sa kanyang depensa. Pinaalalahanan ni Manager Lin si Jiang na huwag siyang makikipag-away ng patayan. Sinabi niya na dahil hindi pa nakakalabas ang balita tungkol kay Chendong, dapat ay nasa Blackstone Mountains pa rin ang buong grupo. Kaya may oras pa si Jiang. Tinatanong ni Jiang si Manager Lin kung ano ang ginagawa nila sa Blackstone Mountains. Sinabi ni Manager Lin na akala niya ay may susugpuin silang boss, pero pagkatapos ng investigasyon, nalaman niya na inutusan sila ng pamilyang Wong. Nagulat si Jiang nang marinig ang pangalang Wong. Tinatanong ni Jiang si Manager Lin kung tinutukoy niya ang 4 na malalakas na pamilya Wong sa Jin. Sinabi ni Manager Lin na huwag mag-alala si Jiang at ipinaliwanag na ang pamilya Wong at ang Blood Wolf Mercenary Group ay may normal na relasyon lang bilang kliyente at service provider. Sa ngayon, hindi pa nakikipag-alyansa ang Blood Wolf Mercenary Group sa ibang malalakas na grupo dahil ang panganay na anak ng pamilya Wong, si Wong Jinyan, ay nagising bilang isang Star Beast Master. Kaya gumastos ng malaki ang pamilya Wong para mag-hire ng maraming mercenary groups para maghanap ng Earth Dragon Eggs. Pagkatapos ipaliwanag lahat kay Jiang, sinabi ni Manager Lin, dahil gusto mong labanan ang Blood Wolf Mercenary Group, gusto ko ring tumulong. Hiniling niya kay Jiang na puntahan siya. Pumunta si Jiang kay Manager Lin at dinala siya nito sa Fusion Chamber ng Golden Dragon Pavilion. Sinabi ni Manager Lin, Kuya Jiang, marami kang alam na spell, pero limitado ang skill slots ng bawat isa. May mga low-level spell na natural na nawawala sa paglipas ng panahon. Kaya gumawa ang Golden Dragon Pavilion ng Fusion Chamber na ito. Dito, pwedeng gamitin ng mga mage ang mga alam nilang spell para makakuha ng bagong spell. Pero idinagdag niya na ang mga spell na nakuha sa fusion ay hindi na pwedeng i-fuse ulit. Hiniling ni Manager Lin kay Jiang na ilagay ang kamay niya sa libro na hawak ng statue. Nang ilagay ni Jiang ang kamay niya, nagsimulang basahin ng system ang mga spell niya. Hiniling ni Manager Lin kay Jiang na i-fuse ang pinakasimpleng fireball at arc spell. Kinumpirma ng system ang D-level spell fireball at D-level spell arc lightning. Pagkatapos, may lumabas na purple light mula sa statue at nakatanggap si Jiang ng notification, "Congratulations on learning a new skill, didagdag level spell lightning ball." Namangha si Jiang na makakakuha ng bagong spell sa ganitong paraan.
Kahit na parang katulad lang ito ng paggamit ng dalawang spell ng sabay, nakakatipid ito ng maraming skill slots. Nagpasalamat si Jiang kay Manager Lin sa impormasyon at sa bayad sa spell fusion. Sinabi ni Jiang na babayaran niya ito gamit ang mga equipment na binili niya, at kung hindi pa sapat, magbabayad pa siya. Idinagdag niya na may isa pa siyang sasabihin. Tinanong ni Manager Lin kung ano iyon. Tumawa ang ating bida at sinabi, totoo naman na mahirap iset ang gold level gemstone. Kahit si Master Wang ay hindi sigurado kung magtatagumpay siya. Pero tinuro sa akin ng Master ang isang solusyon. Sinabi niya na ang ngipin ng Thunder Crocodile Leader ay pwedeng magpataas ng success rate sa pagset ng gemstone. Pero ang boss na yun ay napakakanang. Matagal na siyang hinahanap pero wala pa ring nakakakita sa kanya. Tumawa rin si Manager Lin at sinabi sa ating bida na may inihanda siya para sa kanya. Inutusan niya ang receptionist na kunin ang isang purple na pen. Sinabi ni Manager Lin sa ating bida na ang pen na ito ay pwedeng gamitin para mailabas ang Thunder Crocodile Leader. Noong una, si Master Wong ang humiling kay Manager Lin na hanapin ito, pero dahil umabot na sa gold level si Master Wong, malamang na hindi nalalabas ang boss kahit gamitin pa ang pen na ito. Kaya ipinagkatiwala ni Master Wong ito sa ating bida. Ang item na ito ang pinakaangkop sa kanya. Kinuha ng ating bida ang pen at sinabi, Kuya Lin, tunay kang lifesaver sa gitna ng bagyo. Tinanong niya si Manager Lin kung magkano ang pen. Sinabi ni Manager Lin na sakop na ng mga equipment na binili ng ating bida ang lahat ng gastos, at may sobra pa nga. Natuwa ang ating bida na nakuha niya ang pen. Hiniling ni Manager Lin na magtagumpay siya. Bumalik ang ating bida sa Thundering Marsh kung saan nakatira ang Thunder Crocodile Leader. Ibinato niya ang purple na pen sa tubig at hinintay ang paglabas ng Thunder Crocodile Leader. Pagkatapos ng ilang minuto, may mga bulaang lumitaw sa tubig. Biglang may malakas na kidlat ang sumulpat. Natuwa ang ating bida at sinabing, sa wakas, lumitaw na rin. Habang sinasabi niya iyon, lumitaw ang level 33 boss, ang Thunder Crocodile Leader. Tinutok ng ating bida ang staff niya sa halimaw at tinawag itong, Kanang Crocodile.